Pilipinas. Ito na naman po si Boss Dada nyo at tayo na naman ay maghahatid ng mga balita, magre-react sa mga issues ng bayan nating Pilipinas na nakakadiri, karimari-marim at tatalaga namang kahindik-hindik ang kahayupan ng mga putang inang mga taga-gobyerno natin. Pero hindi tayo magpapatalo. Magpatalo ba tayo? Oo, syempre ano natin, huwag tayo magpatalo. Ano pa din tayo, mag-content pa din tayo. Batikusin pa din natin kahit gaano kadelikado kaya nilang gawin sa dating presidente. Mas lalong kaya nilang gawin sa mga katulad natin, pero hihinto ba tayo? Hindi! Kahit may sakit, may ubo, trangkaso, walang boses, go lang tayo. Pasensya na, di tayo nakapag-upload ng mga videos nitong mga nakakaraang araw. Gawa ng alam nyo na, tayo ay busy dahil talagang inabangan natin yung mga mangyayari dyan sa, sa pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte. Kaya ito na naman tayo, another day, another burautan session. At mas malupit ang burautan natin. Tayo papayag na basta-basta nilang kunin ng ganun-ganun ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte nang hindi tayo babawi. Sabi ko nga sa inyo, mas dodoblein pa natin ang effort natin para batikusin i-expose ang mga kabulastugan ng mga putang inang mga demonyo na yan. Napakatindi ng mga naganap ngayon na araw na ito. Pero hindi tayo hihinto sa pagpapasakit ng puso ng mga hayop, mga buwisit, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Cestas, mga magnanakaw, kidnapper, ang inanadagdagan ng sindikato. Lahat na lang sa kanila, droga, kidnapping, land grabbing, sugal, lahat ng bisyo nandito ngayon sa gobyerno. Harassment. Saan ka makakita? Saan kayo makakakita, mga bossing, ha? Saan kayo makakakita ng isang bansa na mayroong sariling soberenya? May sariling soberenya, pinaglalaban ng South China Sea, pero putang ina, pinayagan ang korteng internasyonal na walang jurisdiction sa atin na mag-operate, at ang masaklap pa, tayo pa yung nag-volunteer na isuko yung Pangulong Duterte na walang kaabog-abog na tinulungan sila ibalik sa kapangyarihan. Ito pa ang iginanti ng mga putang ina. Sabi ko nga sa inyo hindi kasi kayo nakinig sa amin. Hindi kasi kayo nakinig. Sinabi na yan ni tatay sa inyo. Bahala kayo. Pag yan, nagnakaw ulit, walang sisiya. Bahala kayo, basta sinabi ko na. Hindi nagkulang ang tatay Digong ng pagpapaalala Hindi kayo nakinig, puta, bagong Pilipinas kayo ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, puta, kanta pa kayo ng mga ringtone nyo, pinalitan nyo pa. Putang nakita ninyo, yung ibinoto ninyo, yung isinigaw-sigaw ninyo, siya pa mismo ang humayop. Hindi na nga niya pinarangalan itong administrasyon ni Duterte, at si mismong si Duterte, hinayop pa niya. Mantakin mo ang pamilya Duterte nagbalik sa mga Marcos sa kapangyarihan, nagbalik sa kanila sa karangyaan. Tapos itong pamilya na ito na walang mga utang na loob, pinabayaan lang na masira ang Pangulo natin, pinabayaan na ang ating Pangulong Duterte ay makulong, kunin netong mga hayop na mga International Criminal Court. Sagad sa buto, mga bossing, ang kasamaan nitong pamilya Marcos na ito.
At hindi tayo hihinto hanggat hindi nawawala sa kapangyarihan ang mga punyetang ito. Hindi tayo matatakot, hindi tayo aaray. Kahit anong gawin nila sa atin, ready tayo. Lahat ginawa ng Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas, lalo na itong mga kapulisan, tinaas ang kanilang mga sweldo. Alam niyo nung tinaas ang sweldo ng pulis at saka ng mga sundalo, sabi ko, deserve nila yan. Deserve nila yung pagtaas ng kanilang sweldo. Kasi nakikipaglaban sila sa bayang Pilipinas. Nakikipaglaban sila sa mga NPA, nakikipaglaban sila sa mga terorista, maglaban sila sa Abu Sayyaf, nakikipaglaban yung mga pulis sa mga kriminal sa kalsada, sa mga adik. Kumbaga, wala tayong naging problema dun. Kahit na napakaraming mga sektor sa gobyerno natin yung kailangang i-prioritize ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay tayo doon. Sabi natin, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano naman yan, pulis naman yan, sundalo. Sila yung magtatanggol sa konstitusyon. Sila yung magtatanggol sa atin. So nawala halos yung mga eskalawag, nalinis yung hanay nila, nagtrabaho sila, nag-operate sila ng maayos, pinagtanggol sila. Tapos putang ina, nitong kailangan na yung pagtatanggol nila, biglang wala silang mga bayag. Ang dami ko ngayong mga kaibigan. Ang dami ko ngayong mga kaibigan, mga bossing, na nagsasabi na yung mga tsapa daw nila, isinusuot daw nila ngayon with a heavy heart. Ha? Sinusuot nyo with a heavy heart? So, ayaw nyo rin ba? Ayaw nyo rin pala nitong nangyari kay Pangulong Duterte? Ayaw nyo rin pala na isuko siya sa ibang lahi? Bakit kayo pumayag na magpagamit? Bakit kayo... Katulad doon, nakita niyo yung mga pulis na nanghaharas kanila Kitty at saka kay Ma'am Hanilet. Nakita niyo umiiyak pa sila. Umiiyak sila at the same time hinaharas nila, hinahablot-hablot nila yung mag-ina. Alam mo, nakakalungkot yung part na sinasabi doon ni Pangulong Duterte, anong ginawa ko? Anong kaso ko? Pinipilit siyang isakay sa eroplano. Tapos ito pa, masaklap ha. Nag-shoot up yung kanyang sugar level. Hindi man lang pumayag itong General Torre na mabigyan siya ng medical kumbaga medical attention. Hindi man lang pumayag. Grabe, sabi ko nga, para bang wala ba kayong mga lolo, tatay? I mean, alam ko galit kayo sa mga Duterte. Alam ko na kayo, na yung amo ninyo, si Bongbong Marcos, gigil sa mga Duterte. Pero para gawin mo yun, anong klaseng kademonyohan yung pumasok sa isip at puso mo para ang isang tao na nagsilbi sa bayan, nagbuwis ng kanyang buhay, anak ng tinapay. Hindi ko talaga maisip kung bakit nagawa nyo ito sa mga Duterte. Samantalang walang ginawa ang mga Duterte sa bayan nating Pilipinas kung hindi ayusin ang bayan, linisin ang bayan sa against CPP, NPA, NDF, linisin ang bayan against mga kriminal, snatcher. Nakapaglakad tayo ng matino nung panahon ni PRD. I-menos pa natin yung mga nagawa niya sa bayang Pilipinas, yung build, yung 10 years na lisensya, passport at kung ano-ano pa, yung red tape na bawasan, yung pandemya, approach niya, yung mga kalamidad natin na dumaan na siya yung presidente na talagang napaka-smooth ng tawag dito ng trabaho from DSWD to local government unit, nagkadisiplina lahat, luminis, Dolomite Beach, nakita nyo naman, basura, pinaganda, Boracay, inayos. I mean,
Ilan lang ito sa mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte na we really should be thankful about. Dapat magpasalamat tayo. Hindi pa naman siya yung mayabang na ipangangalandakan sa iyo lahat ng mga nagawa. Actually, napakarami niya pang mga nagawa pero hindi niya sinasabi na accomplishments niya yon bilang isang presidente. Why? Because trabaho niya yun eh. Actually, nakukulangan pa nga siya. When you ask him or if you ask him kung maganda ba yung nagawa niya sa bayang Pilipinas, he will ask you back. Tanungin mo sarili mo, if you feel like you are safer now, if you feel like if you go out there and nakita mo naman yung mga, hindi mo nakikita mo yung ginawa ko or hindi, it's all up to you. Masaya ka ba sa akin or hindi? Kung hindi ka masaya sa pamumuno ko, I am sorry, I failed. Pero kung masaya ka sa pamumuno ko, salamat na appreciate mo, pero trabaho ko yan. Walang ginrab si Pangulong Duterte na credit. Wala siyang pakialam sa credit. Sabi nga niya nung nasa Hong Kong nagsisigawan yung mga tao, ang daming-daming tao, tapos ang daming tao sa labas. Sabi niya, awang-awa siya sa tao sa labas kasi sobrang dami. Alam mo, isa lang ang tanong niya hindi ko alam kung anong ginawa ko, bakit ganito kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, bakit ganito kayo sa akin. Mantakin mo sinisigaw na ng taong bayan kung ano yung pagmamahal nila sa'yo, kung ano yung mga nagawa mo sa bayang Pilipinas, pero you are still in denial. Dahil sobrang humble ng puso. Dahil sobrang linis ng intensyon sa bayan. Wala siyang paki. Tayuan nyo ng rebulto, papurihan, wala siyang pakialam dyan. Basta ang importante sa kanya, I had my 6 years and I tried my best during those 6 years and I want to go out as a president who tried his best. Doon nakilala si Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte during his time, bukod sa pagmamahal ng buong Pilipinas sa kanya, minahal yan ng international community. Nirespeto yan ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, tanungin ninyo yung sarili nyo, anong itsura natin sa international community? Anong itsura natin na tayo mismo ang nagsuko kay Pangulong Duterte? Anong itsura natin? Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nakakamantakin mo, meron tayong mga meron tayong mga nasa death row na sa ibang bansa. Si Veloso na drug mule, putang ina niyan, drug mule. Nasa ibang bansa, gumawa ng kahayupan sa ibang bansa. Pinilit natin, gumawa tayo ng paraan para maiuwi itong putang inang kriminal na ito. Anong ginawa natin? Putang, inano pa natin? Sinalubong pa natin ng bulaklak, ng banda. Putya, nagkaroon pa ng reunion dito sa Pilipinas ng pamilya niyan. I mean, okay naman. Okay yun. Ganun yung gusto natin Okay, yun yung nating polisiya At saka yun yung tamang gawin Nakakainis lang na habang nagpapauwi tayo ng mga kriminal dito sa Pilipinas, yung mga nasa death row sa abroad, pinipilit natin na matanggal sa death row man lang, makulong na lang, wag na lang ibitayin. Achievement na sa atin yun kapag natanggal natin sa death row. Concern tayo sa mga citizens natin abroad na nagkakasala na if possible, maiuwi natin dito sa atin. Tapos ito, meron tayong citizen sa Pilipinas, not an ordinary citizen but a former president whom tried everything he can to make this country look better. Isinuko natin ang kusa. Tayo mismo nag-facilitate. Pulis natin, eroplano natin, dinala natin siya sa ibang bansa against his will, without counsel, walang abogado without counsel, yung improper yung pag-aresto sa kanya, ni walang papel, cellphone lang, hindi man siya nabigyan ng medical attention, lahat ng paglabag.
KOJC over and over and over again. And ilan pang KOJC ang mangyayari bago tayo kikilos? Ilan pang mga ganitong pang-aabuso ang gagawin sa atin bago tayo lumabas para makiisa sa mga pagtitipon na mapayapa naman. Hindi naman labag sa batas ang lumabas para sumama sa mga pagtitipon. Karapatan pa rin natin yan sa malayang pagpapahayag. Although they're trying to kill it, yun lang yung kaya natin gawin para sa bayang Pilipinas Nakakalungkot isipin na wala na si Tatay Digong. Buti kami, napakaswerte namin, nakasama pa namin siya sa Davao, nakausap pa namin sa Davao, sa Hong Kong, nakausap pa namin siya, nakapagpa-picture pa kami sa kanya. Pero paano naman itong pamilya at ibang mga kababayan natin na mahal siya, na alam mo yun, hindi na siya makikita. Itong pagpunta niya sa The Hague, wala na to. Yung mga hearings dyan takes 10 years, 8 years, 10 years or more. Imaginein mo, PRD is 80 years old. Tapos may sakit pa siya. Mag-isa lang siya doon. Wala siyang kasamang pamilya. Paano na lang yun, hindi ba? He's gonna be treated like a terrorist. He's gonna be treated like itong mga talagang mga mamamatay tao na mga terorista at mga komunista. He will be treated like that. Nakakalungkot na, alam mo yun, putang inang presidente natin talaga. Siya pa mismo ang nagsuko. Napakasinungaling ni Bongbong Marcos. Sinabi niya paulit-ulit for the end time, hindi ako makikipag-cooperate. Biglang putang ina nagkaroon ng Interpol. Yung partnership natin with Interpol, nirespeto nila. Pero yung pagkakaibigan nila ng mga Duterte, hindi nila nirespeto. Yung pagpapalibing sa tatay niya, pagpabalik sa kanila sa kapangyarihan, pagtulong sa kanila, hindi nirespeto. Sabi ko nga, para kay Inday Sara na lang sana. Naniligaw-ligawan pa nila. Ito katulad talaga ito ng mga boyfriend ninyo na putangin na matapos kayong kangkangin, matapos kayong tsuktsakin, biglang wala na lang, parang hindi na kayo magkakilala Kala mo naman mabango. Kala mo naman malinis. Sobrang degrading nito para sa ating mga Pilipino. Actually, I'm out of words. Napakaraming mga nagawang maganda ni Pangulong Duterte to deserve this. Actually, dumating pa nga ako dun sa punto na talagang galit na galit ako sa pulis at saka sa mga sundalo. They are supposed to, nasan kayo, pulis at sundalo? Noong pinagtatanggol kayo ni Duterte, noong tinaasan ng sweldo ninyo, noong kayo ipinrioritize, ang saya-saya nyo. Pero bakit ngayon, tinraidor nyo siya? Bakit ngayon? Bakit ngayon pinabayaan nyo siya na magamit sa politika, pinabayaan nyo siya na ma-turn over sa... Matakin mo, nakikipag-away tayo sa ating teritoryo. Ayaw natin na ang mga Chinese naglalayag-layag dyan dahil tubig natin yan. Tapos ito, pumayag tayo, ibang bansa. Pumayag tayo na ibang bansa ang maglitis kay Pangulong Duterte. Ano ang magiging itsura natin pagdating sa international community? Ito magiging itsura natin sampal ito actually sa mga huwes natin dito sa Pilipinas. Sampal ito sa bawat isang abogado. Sampal ito sa Supreme Court. Bakit? Plain and simple, itong kaso ni Duterte kayang hawakan to dito sa atin. Itong mga testigo, mas convenient na nandito sila sa Pilipinas because they're all in the Philippines. Pangatlo, si Pangulong Duterte, wala na sa kapangyarihan. Nakikita nyo naman kung paano siya abusuhin, di ba? Nakikita nyo naman kung yung mga karapatan niya, kung paano siya tanggalan ng mga karapatan. He's not in power anymore. So, hindi na niya mai-impluensyahan itong kaso kung dito to gaganapin sa Pilipinas. Pero,
Kumbaga, basic na basic. Ano ba yung kaso niya? Murder, ano ba yung murder, torture, may rape pa nga eh. Saan galing yung rape? Sino yung ni-rape ni Pangulong Duterte na nagreklamo dyan sa Hague na ni-rape siya? Pwede ba napapanagutin mo siya dahil lang doon sa mga pronouncements niya na hindi naman detalyado? Hindi ba? I mean, sobrang ano na yun, sobrang sensitive mo na nun. No, but anyways, yun lang yung mga kaso niya. And those cases are also being tried here. Mas marami pa pong mga heinous crimes dito sa Pilipinas. Mas marami pa pong mga heinous crime na tinatry dito sa Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, hindi nirespeto ng Malacanang yung co-equal body na Supreme Court. Why? Hindi nila ito kinonsulta sa Supreme Court bago sila nagdesisyon secretly. Mantakin mo dumating daw sa kanila yung itong warrant of arrest na to, mga ilang araw lang tapos in-execute na nila. Ganun katindi. Nagsinungaling sila sa atin sa media, nagsinungaling ang Solgen, Malacanang, si Jean Fajardo, sobrang sinungaling nung babaeng may nunal. Talagang ganun siya kasinungaling. Sa press con, sinasabi niya na wala, pero meron pala. Ngayon sasabihin nila, kasi nga secret nga yun. Pero putang ina, nagsisinungaling kayo, so parang nililegalize nyo yung pagsisinungaling nyo. Nililegalize nyo na nga yung paggamit ng droga. Nililegalize nyo na yung paggamit ng droga. Pati ba naman yung pagsisinungaling nililegalize nyo? Wala kang rason para magsinungaling. Dapat transparent kayo sa tao. Kung ano talaga yung score, sasabihin nyo. Kung ano talaga yung deal, sasabihin nyo. Hindi yung magsasalita kayo dyan sa harap ng media, sasabihin nyo wala, tapos yung pala meron. Nilin lang nyo yung tao para talagang makidnap nyo itong si Pangulong Duterte. Kidnapping to, mantakin mo. Galing sa aeroplano, galing sa flight, lumapag. Pumunta sila doon, may papel na hawak. Anong sabi ni Pangulo? Ipamimigay mo ko sa foreigner dahil lang dyan sa papel na hawak mo? Just because of a piece of paper, i-turn over nyo ako sa ibang lahi. Kung kakampi mo sila, might as well you just shoot me here. Patayin mo na ako dito sa Pilipinas. Kesa ibigay mo ako doon. Patayin mo na lang ako dito. O hindi ba? O tapos anong sinabi? O di ba si General Torre. O pagdating doon, sabi niya, tara na, sumakay na tayo sa aeroplano, dadaling ka namin doon. Sabi niya, anong kaso ko? Ipaliwanag mo muna sa akin kung anong kaso ko. Kailangan naiintindihan mo na mahusay kung ano yung reason bakit mo ko dinidetain o bakit mo ko isinusuko. Ano ba yung kaso ko? Di ba? Tinatanong niya, hindi naman masagot ni Torre. Kasi isa lang naman ang kanyang layunin, talagang makaladkad si Pangulong Duterte. Now, ang sabi niya kay Pangulong Duterte, are we doing this the easy way or the hard way? Regardless kung anong dinadrama mo, kakalad ka rin kita o maglalakad ka papunta sa aeroplano. Putang ina, ganun ba natin dapat itrato ang isang former president? So, wala na tayong respeto kahit kanino, kahit sino-sino na lang. Wala na kayong respeto sa pastor. Wala kayong respeto sa bahay panambahan. Wala kayong respeto sa holy ground. Pati sa dating presidente, wala kayong respeto. Tang-ina, nakakahiya maging Pilipino, sa totoo lang. Napakahina natin. Napakahina talaga natin. Mantakin nyo, mga bossing ha. Ito bibigyan ko kayo ng example. Itong mga tao na ito. Ayan, nung March 7, 2023, ang ICC nag-issue ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. Nag-issue ng warrant of arrest kay Vladimir Putin for war crimes against humanity and genocide. Putang ina, matindi to, genocide and war crimes against humanity ha. Dahil walang jurisdiction ng ICC over Russia, hindi nila na-arresto si Putin. Wala silang jurisdiction eh. Noong November 21, 2024, nag-issue ng arrest warrant kay Benjamin Netanyahu,
Ito po yung Prime Minister ng Israel for war crimes and crimes against humanity. Pero dahil hindi sila member ng ICC at walang jurisdiction over Israel, ang Prime Minister Netanyahu hindi pa din naaresto. Dito March 11, ICC issued an arrest warrant for Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity dahil sa tokhang. Si President Duterte was arrested because the Philippines permitted it. The Philippines permitted it. As a sovereign state, the Philippines is not subject to ICC's control unless its current president allows cooperation, as demonstrated when President Marcos permitted the PNP to enforce the arrest warrant. Ang dami pang iba na meron ding mga arrest warrant sa ICC na hindi na-execute. Bakit? Kasi nga, ang ICC political. So etong si Pangulong Duterte dyan sa ICC na yan, wala na. He's guilty na kagad. Hindi pa man nagsisimula yung kaso, guilty na siya kagad dyan. Kaya nga ang protection na lang sana ni Pangulong Duterte, yung batas dito sa atin sa Pilipinas, na kung ako presidente at may kaso sa ICC, ang sasabihin ko lang sa ICC, simpleng-simple. ICC, makikipag-cooperate ako sa iyo, pero hayaan mo muna ako na mag-handle netong kaso na to. Ano ba yung kaso? Kaya namin yan dito sa Pilipinas. Mas marami pang matitinding kaso dyan eh. Akin na yung kaso, isasampa na namin dito muna. Ayusin muna namin yung domestic issues namin bago kami humiling sa inyo or humingi ng tulong sa inyo. In the first place, fully functional po ang mga korte namin dito. Ang judicial system po ng Pilipinas ay huwagana 100%. Sa katunayan, meron pa nga pong mga hearing ngayon sa Korte Suprema tungkol sa budget, tungkol sa mga freedom of expression, tungkol sa pagnanakaw sa PhilHealth. Meaning, gumagana po ang mga korte namin. At marami po kaming korte sa buong Pilipinas. Kaya po namin yan, napakahina po ng mga kaso na yan. Total naman, ang basihan nyo yung mga testimonya sa Congress, okay, ganun na muna gagawin namin. Ako, bilang presidente, I will ask my Solicitor General to file cases against PRD and yung iba pang mga kasama niya for crime against humanity. Sige na. Dapat ganun. Dapat ganun ang ginawa ni Bongbong. Dapat dito muna sa atin. Kasi sampal na sampal talaga to sa judicial system natin. And it will make us look weak. Mantakin mo, walang bayag yung pulis, walang bayag yung militar. Tarantado yung presidente, walang bayag yung presidente. Isinuko yung pinakamagaling na presidente lang naman ng Pilipinas. Anak ng tinapay. Anong itsura natin sa mga investor? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na putang ina, sarili nga niyang lahi, ipinagkakanulo niya, paano pa kaya yung hindi niya kalahi? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na putang ina, puro drugs? Isang bansa na yung presidente, putang ina yan, merong issue ng drugs. Isang bansa na yung presidente, walang isang salita, sinungaling literal. Literal na sinungaling, mga boss. Ang bilis nilang in-execute yung warrant. Samantalang yung sa mga bansang sinabi ko, ilan lang tong example ko, 2 lang. Hanggang ngayon, hindi nila maari-aresto. Kasi nga, yung bansa nila naniniwala na wala kang karapatan. Gumagana bansa namin, we are a republic, we are independent, may sarili kaming korte. Bakit kami magpapasa ilalim sa'yo? Samantalang dyan sa South China Sea, may pupunta lang, putang ina, galit na galit tayo. Hindi naman tayo binobomba-bombahan lang tayo. Putang ina tayo, pinamigay mismo natin yung ating soberenya sa pamamagitan ng isinuko natin yung former president natin. Para saan? Dahil galit kayo sa politika? Tingnan mo si Bongbong Marcos, ang tatay niyan pinapatay. Pinapatay ang tatay niyan. Ang tatay niyan tinraidor ni Enrile.
Nasa kanya si Enrile. Yun ang reason ba't sila na-exile, ha? Pero nasa kanya ngayon si Enrile. Pinatay ang tatay niyan ng mga Aquino. O anong nangyari? May nangyari ba sa mga Aquino? Wala naman. O, tapos sumunod. Dinaya yan nung eleksyon ni Leni Robredo. O ano? May ginawa ba siya kay Leni Robredo? May ginawa ba siya sa Comelec nung naging presidente siya? O si Pangulong Duterte, anong ginawa ni Pangulo sa kanya? Pinalibing yung tatay. O tapos pagkatapos palibing yung tatay, nagginamit nila yung pamilya ng mga Duterte, niligawan nila si Inday. Tapos nanalo sila. Kumbaga, Duterte pa rin na nagbalik sa kanila sa kapangyarihan. Dahil sa endorsement ng mga Duterte, dahil sa suporta ng mga Duterte, suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, nakabalik sila sa kapangyarihan. Anong ginawa nila sa Duterte? Puta, pinakulong nila sa ibang bansa. Habang yung ibang bansa pinoprotektahan nila yung kanilang mga citizen, etong hayop na to isinusuko. At siya pa mismo, parang tayo pa mismo yung nag-initiate na kunin nyo na to. Pero alam na rin naman ni Pangulong Duterte na mangyayari yan. Kasi nasa Hong Kong pa lang sinasabi niya na umuugong na yung warrant na yan. Hindi naman tanga si Pangulong Duterte. Meron din namang intel yan. Palagay ko ang hindi inaasahan dito ni Pangulong Duterte na ganun kasama si Marcos at ganun din kasama ang PNP at si Marbil at itong si Fajardo, itong si Torre, na siguro kahit konting tiwala sa pulis, meron pa si Pangulong Duterte. Yun yung malaking pagkakamali niya. Kasi PNP pa rin PNP pa rin ang nag-facilitate nitong kahayupan na to kay Pangulong Duterte. At talaga namang nakakapanglambot yun, nakakapanlumo. Ngayon kayong mga uniformado, PNP, AFP na ngayon ay nagsisisi na ganito, ganyan, putang ina nyo. Wala kayong dapat pagsisihan, wala kayong bayag. Akala namin deserve ninyo yung ibinigay ni Pangulong Duterte sa inyo galing sa mga buwis namin na dagdag sweldo nyo. Pero wala pala talaga. Putang ina, ang lungkot talaga nito. We will not cry for any policeman anymore. We will not cry for any life lost ng mga army natin dahil wala kayong mga utang na loob. Pasensya na, siguro galit lang kami. Kasi ang ine-expect talaga namin sa dami ng mga destabilization plots ng armed forces, ine-expect namin na ito yung pinaka-worth it. Kung sila man ay makikipagdialogo sa mga general nila na wag na may padala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kasi citizen natin yan. Dito na lang sa Pilipinas, ikulong natin kung gusto natin, pero wag naman sa ibang bansa. Kung naipag-ganon sila, ito na yung pinaka-perfect na time for that Kasi interest pa rin naman ng bayang Pilipinas yung kanilang ipaprioritize Pero wala, nakakalungkot kasi wala talagang aksyon yung police at saka yung military. Bagkus naging part pa sila nung kidnapping. Bakit? Armed forces, part nung kidnapping, kinulong sa isang kampo ng AFP o ng Air Force. Di ba? Siyempre, armed forces yun. So, ginamit ang facilities ng Air Force. Tapos, police ang nag-facilitate ng lahat, nag-control ng lahat. So, paano yun? Tapos, sasabihin ng AFP na wala silang pakialam, wala silang magagawa, standby lang sila, standby, pero ginamit yung kampo mo, pumayag kayo. Ang susungit pa ng mga bantay nyo sa gate. Grabe. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap